Magandang oras mga ka-Golden Boy. Mga kababayan, meron tayong balita dito na bigyan ng reaksyon. Courtesy pa rin ng The Billionario Channel. Well, nag-announce na si VP Sara noong kamakalawa lamang na siya ay tatakbo nga as a president sa 2028 presidential election. Ay talaga naman, matagal na plano yan eh. Nagsisi nga si VP Sara kung bakit daw sumuporta siya kay PBBM. Of course, unity team sila noon, di ba? Kaya dapat sumuporta. Tapos biglang nagkaano eh. Ewan kung anong nakain, hindi nakapaghintay ng kanyang termino. Of course, ang usapan doon, pagkatapos ni PBBM, sa termino ay si Sara ang tatakbo as president. Yun ang usapan nila ni PBBM. Pero nagkaroon ng ano eh, di ba? Ng awayan, ng lamat. Bakit pa kasi nag-awayan pa? Kaya yan tuloy na kulong si Digong sa dahig. Dapat pinabayaan ni VP Sara na matapos ang termino. Saka siya tatakbo. At sana hindi na nila binanatan si PBBM para walang ganun. Walang away, di ba? Hindi makulong si Digong. Pinag-ano nila, di ba? Ang dami-daming inaano na issue, purpuron, kung ano-ano, drug addict. Dapat pinabayaan na yun. Kung ikaw ay talagang politician, dapat marunong kang magipaglaro sa politika. Hindi yung diretsuhin mo na banggain mo at aawayin mo pa. Di ba? Ang mga magkalaban nga sa politika ay magkaibigan eh. Ang magkaibigan sa politika ay magkalaban. Ganon yan eh. Pero kung magaling ka na politiko, dapat marunong ka left and right, front and back. Marunong kang magkaibigan sa mga katunggali mo sa politika. Kaya ito ang ating hintayin. 2028, kayo ay bubuto kay VP Sara. Pag-isipan nyo. Ako wala akong sinasabi ha. Pag-isipan nyo lang. Alright, balik tayo sa Billionario Channel. Karangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila nagpapataas ng kilay ngayon ang umuugong na Duterte-Aquino tandem. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, nakabante. Ako si Sara Duterte. And the search begins. Kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Okay, so ito yun. Ito yun sila oh. Mga running mate niya. Una si, King Dilim eh. Si Amy Marcos na kapatid sa labas daw ni PBBM yan. Kaya galit na galit kay PBBM. So Amy Marcos ang unang choice. Marcolita pangalawa. Robin Padilla. And then Bam Aquino. Pero si Bam Aquino kahapon lamang ay nagpahayag na hindi siya tatakbo as Vice President. Lalo na kapag under the banner of Sara Lustay Pusit. Ayaw ni Bam Aquino, kaya wala na, ex na tong si Bam Aquino. Erwin Tulfo, parang hindi yata. Hindi yan tatakbo under sa banner ni VP Sara. Rafi Tulfo, mukhang hindi rin, di ba? Kasi ano to, markado na mga Marcos to eh. Ngayon dito na lang pagpipilian natin Robin Padilla, Marcoleta at Amy Marcos. Robin Padilla, bubuto ba kayo? Ay kung bubuto kayo ay malabo pa kayo sa sabaw ng pusit, di ba? Marcoleta, nagdunong-dunungan eh. History nga ng WPS, hindi niya alam eh. Hindi niya alam yung Washington Treaty, hindi niya alam yung Treaty of Paris, hindi niya alam yung pagka-discovery ni Tomas Pluma at Pilmon Pluma sa Kalayaan Islands. Marami siyang hindi alam sa history. Ang alam niya na history ay sa China daw talaga ang WPS. So ibubuto niyo ba? Hindi ako nagsabi na huwag niyo ibubuto ha. Sinabi ko lang kung ibubuto niyo. Amy Marcos, naku, malabo na mga vice president yan. Napakalabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Kaya siguro humanap si VP Sara. Ito magandang payong kapatid ko, payong kapatid kay VP Sara. Humanap siya ng malinis.
na katandem niya na Vice President. Yung walang bahid na kulay niya, di ba? Yung hindi DDS para malinis at saka ibubuto yun ng tao. Ang hati na kasi ngayon DDS, loyalista, so mahirap na kapag may marka. Di ba pwede siya doon humanap sa Pinklawan ng katandem niya, pero wag dito sa mga ito. Wala na to Kaya nga dito sa 5 na to, si Bam Aquino ang pinaka-plausible or pwede. Sa tingin ko Bam Aquino, pero ayaw niya Kaya maghanap na lang siguro. Si VP Sara ng iba. Okay, so patuloy tayo sa balita ng Billionaire Channel. Sino ang kanyang magiging running mate? Sino Sa ba? mga nakalipas na dekada, madalas nagmumula sa Senado ang kandidato sa 2 pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Si Joseph Estrada, na naging Vice President ni Fidel Ramos. Si Gloria Arroyo, na Vice ni Era. At si Kabayan Noli de Castro, na VP ni Gloria. Pero sa most recent politics sa Pilipinas, mula sa lokal na pamahalaan ang mga naging Vice Presidente, gaya ni Makati Mayor Jojo Binay na Vice President ni Pinoy at Davao City Mayor Inday Sara ngayon na Vice ni PBBM. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunog ang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at posibleng maging running mate ni Inday Sara. Una na rito si Senator Amy Marcos na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2028. Okay. Panahon na. Alright, so, panahon na daw. Okay, balikan natin tong si Amy Marcos, ay pwede sanang manalo yan. Kung hindi lang siya nag-ingay masyado tungkol kay PBBM, hindi niya tinitira si PBBM, mananalo yan na Vice President kasi buboto yung mga loyalista ng Marcos sa kanya at buboto rin ng DDS dahil pusong DDS siya. Ngayon dahil sa inaway niya ng kanyang kapatid, dahil half-sister lang daw ito kaya pala inaaway. Ano ba ang pinagawayan yan? Sabi ng iba ay dahil daw sa Swiss Gold, yung mga gold bar sa Switzerland, na ang benepisyaryo ay si PBBM at hindi yata nabigyan si Amy, kaya ganun na lamang ang galit. Chismis lang yun walang katotohanan yun. Ngayon, yun sana. Mananalo yan, sigurado, bubuto pa ako dyan Kung hindi lang niya inaway ng sobra-sobra si PBBM, bubuto ako dito as a Vice President Amy Marcos. Pero ngayon, wala na Malabo pa sa sabaw ng pusit. Mga kababayan, alam niyo ba yung pusit? Kapag sinabawan mo, biglang itim yung sabaw Malabo. Walang bubuto. Baka si Robin Padilla ang bubuto ito. Okay, so patuloy tayo So ito, Tumabas din ang pangalan ni Senator Bam Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakalulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Yung mas magugulat siguro ako doon. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028? Lumakas ang espekulasyon na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement para sa paglilitis dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration na nagpataas ng kilay ng mga kakamping at mga kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa International Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag. Magme-make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president ni Sara Duterte. Pero sa ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung yan nga ang patutunguhan. So, hintayin natin kung anong mangyayari. okay, so ayon kay Bam Aquino, bago lang kahapon nagpahayag na ito ng kanyang saloobin tungkol yan sa issue na yan na siya ay magiging running mate ni Sara Pusit. Malabo pa sa sabaw ng Pusit, ay ayaw niya. Ayaw ni Bam Aquino na tumakbo under the banner of VP Sara. Baka tatakbo si Lini Robredo. Baka yun ang manalo as president. Kasi PBBM at itong Inday Sara Lustay, grabe ang awayan, di ba? Kaya baka, sabi ng mga political analyst, baka kung tatakbo yung Pinklawan,
baka doon bubuto ang mga tao dahil wala pang issue. Diba? Paano naman yung mga DDS, hindi ko mga ibubuto VP Sara, mga loyalista, PBBM. Kaya hati pa rin, tatlong division, Pinklawan, loyalista at DDS. So tatlong bahagi yan ng voting population ang mangyayari. Dapat kasi diyan magpahayag ng Pinklawan kung sino ang kanilang suportahan. It's either PBBM or VP Sara para sa eleksyon, mga kababayan. Well, diyan naman maglalaro yung mga relihiyon, no? Yung mga relihiyon na politically inclined na mga relihiyon. Alam niyo na kung anong mga relihiyon yung nakikinabang kapag eleksyon at ginagamit yung kanilang mga membro sa simbahan para iboto. Pero ang totoong nakikinabang diyan ay ang mga founder, ang may-ari ng simbahan. Doon kasi papadala yung yung budget. Budget ano bang budget? Pagkain ba yan? Pera ba yan? Isipin nyo, mga membro ng mga simbahan na yan. Kung mayroon bang naipadala sa inyo kahit 1,000, mayroon bang binibigay sa inyo yung mga founder sa simbahan kahit 1,000. Pero yung binigay sa kanila ay truck na pera Yun ang katotohanan yan. Okay, so ito, meron tayong political analyst dito Malalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Nang maupo si Digong sa Malacanang, hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM, nakatandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Aimee, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-election sa 2028. At matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla. Ang nag-graduate naman sa Senado na si Sherwin Gatchalian, posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ayan kung si Sherwin Gatchalian ay okay ako dyan kay Sherwin. Pero ewan ko lang kung tatagbo yan under the banner of Sara. Kasi may prinsipyo din to paano? Robin Padilla lang daw Robin Padilla o Marcoleta, saan ba kayo bubuto dyan? Marcoleta, yun yung ibigay sa China yun ang kanyang gagawing batas Kung siya maging presidente, Republic Act 00 utot ay ibibigay sa China ang WPS at lahat ng mga isla diyan na maliliit. Yun sa tingin ko ang ganyang gawing Republic Act. Robin Padilla ay wither lang, di ba? Ganun lang. Isang loyal dog si Robin Padilla sa mga Duterte. At maka-China na rin yan katulad yan ni Marcoleta, solidong China. Kaya ibubuto niyo ba ang mga maka-China? Kung uupo ang presidente na maka-China, uupo ang mga senador na maka-China, sold out ang Pilipinas. Yan ang klaro, mga kababayan, di ba? Kayong mga DDS na nakikinig dyan, gusto niyo bang ibenta, ibigay sa China ang Pilipinas? Well, mag-isip-isip kayo kung ibubuto niyo yung mga idol na dyan. Maka-China, alam niyo na ang mga pangalan yan, mga Chinators. Chinators, kapag ibubuto niyo yung mga ganyan, maligaya si Xi Jinping. At marami naman kong kaibigan na DDS mga kasama ko sa trabaho, DDS. Wala akong doon, wala akong paki kung DDS ka. Basta wag ka lang kumampi sa China kasi pinaglalaban natin Pilipinas. Hindi si PBBM, hindi si Sara Lustay. Ang ipaglaban natin ay Pilipinas na hindi makuha ng dayuhan. Napakaliit lang na bansa ito tapos ipamimigay pa natin. Paano na yung apo ng anak nyo at apo ng anak nyo, ng anak sa tuhod nyo, ng anak sa kalingkingan nyo? Paano na ang mga generation sa year 3000? Di ba kasi hanggang 2060 daw, 2060, 24 years pa, na aagawin daw ng China talagang 6 na teritoryo ng 6 na bansa. Anong mga bansa ba ito? Una dyan ay Taiwan, of course, Japan, Pilipinas, Mongolia, and then India at Russia. So 6 lahat yan. Pati Russia na kaibigan ng China ay pinagplanuhan na rin na agawin yung mga teritoryo na malapit sa China. Napaka-ahas ng China.
Kahit kaibigan niya si Putin, titirahin niya. Kahit India na kasama niya sa BRICS, tinitira pa rin. Okay, tapusin na natin ang balita, the courtesy of the Billionaire Channel. Bukod pa sa re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Alright, maraming salamat Dexter Cadibe sa iyong ulat na binigyan natin ng reaksyon sa araw na ito. Anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boys sa magiging Vice President na pinagpilian ngayon? Ang matunog ay ni Marcos, Robin Padilla, Marcoleta, yung tatlo. Sinong iboboto niyo? Ay nako, sa mga bago pa lamang napadpad sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang yung button dyan. Kada subscription, malaking tulong para lalago ang ating channel. At sana maibalik na ang monetization nito dahil suspended tayo sa YouTube. Dahil sa mga nagsusumbong na mga trolls sa YouTube. Kaya kawawa ko, 5 buwan na mag-6 na buwan, wala talaga akong kasweldo-sweldo. Pero narito pa rin sa inyo, nagbibigay ng konting serbisyo para magbigay ng reaksyon sa mga balitang nagbabaga sa mga panahon nito. Okay, magpaalam na, maraming salamat sa lahat. See you on our next upload. Love and peace. Natuwa.